Torture master ang turing sa nahuling Chinese na umaligid sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Nakuha sa lalaki ang cellphone na naglalaman ng mga larawan ng ilang bangkay at pera. Live mula sa Porac, Pampanga. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, anong batayan? Bakit tinuturing na torture master ang nahuling Chinese? Julius, ang malasunog na tato sa kamay ng nahuling Chinese national, yung isa sa mga indikasyon, sabi ng PAOK official, kung bakit siya itinuturing na torture master dito sa loob ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Tumibay pa ang ebidensya na yan dahil sa mga nakitang patay na Chinese sa kanyang cellphone. Sabado ng hapon, nakitang umaaligid sa labas ng na-raid na Pogo sa Porac, Pampanga ang Chinese na ito. Kumukuha lang siya ng mangga pero nang tanungin ng mga otoridad, naging ilag na ito at kahina-hinala ang kilos. Kinilala ang Chinese na si Wu Lifeng, isang wanted fugitive sa China. Sa investigasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at ng PNP Criminal Investigation and Detection Group, 2 cellphone ang nakuha sa Chinese. Ito ang naging susi para madiskubring isa siya sa mataas na opisyal sa loob ng na-raid na Pogo nitong June 4. Unang nakita sa kanyang cellphone ang 2 patay na Chinese, bulto ng pera at maging larawan ni PAOK Undersecretary Gilbert Cruz. Eksklusibong nakuha ng News 5 ang panibagong video sa cellphone ni Wu Lifeng. Makikita rito ang tumpok ng mga Pogo worker na tila nagpupulasan noong araw na dapat ire-raid ang compound. Pinakalat niya na, takas na. So, nagtakbuhan na, di ba? Tapos siya naman, binidyo niya yung tumatakbo para mag-report siya doon sa boss niya na nag-aalisan na yung mga tao. May nakita ring hubad na babaeng sumasayaw sa cellphone ni Wu Lifeng. Kinumpirma ng PAOK na talamak rin ang prostitusyon sa loob ng Pogo Hub na karamihan mga Pilipina. Iniimbestigahan na ang nasa likod ng prostitusyon. Nitong weekend, tuloy ang search operation. Kabilang sa mga nakita ang halos 200 computer sets at cellphone. Ayon sa PAOK, posibleng love scam na mauuwi sa cryptocurrency investment ang kalakaran sa Pogo. May nadiskubering droga at alahas sa loob. Bumisita na rin ang PNP Scene of the Crime Operatives o SOCO para naman sa mga nakitang dugo sa ilang kwarto. May ilang torture room din ang nadiskubre kung saan nakita ang mga metal stick at baseball bat. Sa unang pagkakataon naman, nagsalita si Porac Mayor Jing Capil. Anya, wala raw mayor's permit ang Pogo dahil nasa negative list ito ng Bureau of Fire Protection. Depensa pa ng alkalde, mismong sila hirap pasukin ng lugar. Sinubukan daw nilang inspeksyonin ang pasilidad nitong May 3. Nakaman authority po na revenue. Ding PAOK TF, kailangan din pa po in search warrant. Baka makalog ka rin. Ikatamo, dinidedya mo po, empower tamo. Wala rin daw alam ang lokal na pamahalaan sa nangyayaring krimen at prostitusyon sa loob. Sa sitwasyon ng mga Pogo workers sa loob, pahirapan para sa mga biktima ng torture ang makapagsumbong pa sa labas. Bawat kanto ng Pogo kasi may high-end CCTV cameras. Matataas din ang sementadong gate nito at may nakapalibot pang barbed wire. Tinawag ding fake news ng alkalde ang kumakalat na balitang siya ang nagmamay-ari ng 10 hektaryang lupa kung saan nakatayo ang Pogo. Julius, ngayong ika-4 na araw ng search operation, lumabas sa latest building counting nitong CIDG na 21 sa 46 na building dito sa loob ng Pogo Hub yung kanila nang napasok. 17 dyan ay tapos na nga yung operasyon o nagalugad na ang lahat ng ito. At kanina, nakausap din natin yung ilang opisyal mula sa PAGCOR. Kanila rin kinukumpirma kung may mga matatagpuan pa ditong gaming equipment sa loob ng Pogo Hub. Julius. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.